live dito sa mainit nating issue regarding ORCR. So, Rider 1, any questions para sa ating Okay, bisita since ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa ORCR, kadalasan ang mga rider o ang mga bumibili ng motor, ang madalas nilang sinisisi yung mga dealers. So siguro pwede natin tanong kay Sir Edwin, ano ba ang iyong pananaw sa kumakalat na balitang ganito? Maganda yan tanong mo. Hindi lang kalimitan. Ang talagang sinisisi ay ang dealer. Pero ang hindi alam ng mga mamimili ng motor, ang dealer serves as a liaison only. Taga-rehistro lang kami, added service yan. Actually, kapag bibili ka ng cash, pwede mong ihingi yung sinasabi kong dalawang documents na yon at kayo magrehistro. Ikaw yung personal na Yes. umasikaso ng papel mo. Personal kang pupunta ng LTO para malaman nyo kung gaano kabilis, gaano katagal. Pero kapag installment naman, it is mandatory for the dealer to do that for the buyer kasi yun lang ang hawak ng dealer, yung original certificate of registration. So meaning to say, pagka kunwari, Bumili ka ng installment. hindi, nakuha ko sir yung, basta nakuha na yung CSR at saka yung tinatawag natin na PNP clearance, pwede na Ikaw ikaw na mismo ang magpadala doon at magpaayos ng papeles mo. Yes, kapag cash. Kung cash. Kung cash Pero mo binili. installment, syempre Pero kailangan kapag may installment, panghawakan sila. may panghahawakan dapat. Ang protection ng isang dealer doon sa bumibili ng installment ay yung panghawakan, yung original na certificate of registration. Just like in four wheels, ganun din. Hawak ng nag-finance yung original certificate of registration. Not until you're fully paid, hindi nila ibibigay sa'yo at may kasamang release of chattel mortgage. So sir, since under process yung ORCR dun sa mga kumuha ng installment or kumuha ng cash ng isang motorsiklo, pwede naman po niya sigurong gamitin ito. Ano po ang ini-issue na papeles o dokumento naman ng mga dealers para maging legal naman ang paggamit niya sa kanyang motor? Another beautiful question, another wonderful question. Actually, hindi pwedeng gamitin ng isang bumibili na kahit anong sasakyan, from 2 wheels, 4 wheels, 6 wheels, hanggang truck, not until the vehicle is registered. It is the law. Republic Act 4136 states that no vehicle shall operate in the streets without registration. Ang nangyari, nagkaroon ng konting advantage yung mamimili ng mga sasakyan at yung mga dealers sa buong bansa. Siguro way back 70s, nagkaroon ng konting pagkakamali sa interpretasyon ng batas. Gusto lamang ibalik ng LTO yung tamang interpretasyon ng RA 4136. I see. So ito, malinaw na. Hindi pala talaga dapat gamitin. Hindi ng dapat. sasakyan Yes. Hanggat wala pa ang kanyang papeles o proper documents na panghahawakan sa kanyang pagkakakilanlan. Actually, meron pa ako idadagdag. Yung mga nakikita natin sa kotse na conduction sticker, that is not a registration, that is not a license for them to use their vehicle. Anytime na kapag pina-implement na yung no registration, no travel, huli lahat yan. Paano naman sir kung itong si customer o si client nag-insist na kuhanin yung sasakyan? Ang risk ay nasa mamimili ng sasakyan. Kaya nga parati, sinasabi namin sa MDAP, kapag nagkakaroon kami ng meeting, we always tell all our dealer members to explain properly dun sa buyer ng motor na hanggat maaari, hanggat wala pang CROR inaabot sa'yo ang office, wag mo munang gamitin ang iyong motor. Dahil pag ikaw ay nahuli, 10,000 ang penalty, may bonus pang 2,000. And speaking of pagpapaliwanag sa mga dealer and pagpapaliwanag sa mga namimili, end users, no? May nabanggit kayo kanina, Sir Edwin, regarding sa bagong proseso ng LTO nga ba? Yun, Yes. ng LTO regarding sa pagre-rehistro ng isang motor. Ano po ba yun? Alam nyo, I would give credit where credit is due. ASEC, the new Assistant Secretary of LTO, is so keen on changing all the siguro yung mga maling pag-i-interpret ng registration process. Dumalaw siya sa lahat ng district office all over the country. Nagtatanong-tanong siya, bakit hindi na-process o bakit hirap na hirap ang isang tao sa pagre-renew? Ang dinadahilan,
ng mga ibang district office ay napakarami nitong bagong registration for new vehicles. Ganun, yun ang dahilan nyo. So pag tinanggal ko yan, di marami na kayong oras at paraan para ma-renew ang mga sasakyan na gusto magpa-renew. Okay? So kaya, on that note, binago ni ASEC yung registration process. Tinanggal sa lahat ng district office all over the country ang bagong registration. Lahat ng bagong sasakyan, kung ikaw ay magpaparegister ngayon, lahat yun ginagawa sa regional office ng LTO. It is only the regional office of LTO that is doing all the new registration. Kumbaga new sir, process. sinecentralize na nila. Sinentralize sila para yung district office malibre naman doon sa dahilan nila na kasi maraming itong mga bago eh, di ba? So I'll give credit where credit is due. Maganda itong naisip ni ASEC Tan. Yun nga lang, sa bawat pagbabago, maraming nagre-resist, di ba? Maraming pumapalag. Pero ngayon nakikita na namin yung kagandahan ng pag-centralize ng registration. Hindi naman kaya sir maging dahilan to ng lalong mas mapabagal ang rehistro ng isang motor dahil hindi na siya divided sa mga district office, mapupunta na siya sa isang centralized office. Hindi naman. Actually, isa na lang ang kausap mo, yung proseso mo nabawasan. Kasi dati, ang process, kapag nakuha mo na yung CSR at PNP clearance, una mong gagawin, pupunta ka muna sa regional office. Ano gagawin mo ron? Pai-evaluate mo yung CSR at PNP clearance at yung mga pertinent documents like sales invoice, stencil, etc. Pupunta ka rin ng regional office. Pagkatapos nila, tsaka ka pupunta ng district office. Di dalawang step pa. Ngayon, sinentralize sa isa, sa regional office na lang, kaya pagkabigay mo, dire-diretso na yan. Rider 1, ASEC, Rider Sina. Dalawang question. 1, true or false na sir? Sige. Totoo ba na kailangan daw 50 na daw ang mga magpaparehistro kasi daw kumukota daw ang MTAP, ang mga dealers? False? True. False. False. Second question. Nanalo ng motor ang isang rider. Kaso, ang nakapangalan daw doon ay yung kumpanya na nagbigay sa kanya. Paano maparehistro? Deed of sale. Napakasimple lang. Deed of sale from that company, kung sino man yung nagbigay ng paraffle na yung deed of sale, dun sa nanalo, at pwede na niya ipatransfer. It's as simple as that. Yan, spoiled ka na masyado Okay. Dalawang beses yun. Okay, anyway sir, maraming Maraming salamat. Thank you. Maraming Maraming salamat, talaga. sir. Ang dami namin Maraming salamat. Sir, Maraming salamat. And of course, congratulations sa inyong TV program, ang Arangkada na. And I hope that all the riders in our country would continue to support and watch your program. Thank you so much. Mga kasambahay, ayan po, sana kayo ay natuwa sa aming mga narinig na impormasyong ibinahagi ng ating bisita ngayon. Magbabalik po ang Arangkada na.